ayan na, mag-isa ako ngayon, babiyahe ako ngayon papunta doon sa Kawa na pinuntahan. Wala na, sira na yung ano ko. Sira na yung iPhone ko. Talagang sobrang lag niya na. So ayan, papunta ako ngayon sa Kawa na pinuntahan namin. Nandun na kami galing kanina. Kaso nga lang, naiwan ko nga yung ano namin, yung canopy or parang tent namin doon na kusina. So mainit kasi, so inuwi ko na lang, uwi ako, yan. So sinobra ko na, dinala ko na din yung pop-up tent namin. Baka mamaya may gustong magpahinga, matulog. So yun, dinala ko na. Where is the stop sign? So yun, dinala ko na lahat ng kailangan kong dalhin. Sana wala akong nakalimutan kasi isang oras din yung biyahe ko eh. Isang oras papunta sa bahay, isang oras papunta doon. So kanina, ibig sabihin papunta doon isang oras, umuwi ako isang oras. So nasa 3 oras na yung biyahe ko. So yung estimated arrival ko ngayon is 12:46. 12:46 yung estimated arrival ko. Naisipan ko lang mag-vlog ngayon kasi ito nga yung gusto ko eh, yung mag-vlog ako lang mag-isa. So kanina papunta doon yung una. Hindi kami dito dumaan. Iba yung dinaanan namin. Dito sanay ako dito pero gumagamit pa rin ako ng Navi kasi nasanay ako na. Teka lang guys. Nasanay kasi ako guys na tinitingnan yung arrival time ko kahit alam ko na yung kalsada. So, kasi hindi ako mag-music para makapag-vlog ako. So ito na yung ginawa ko para time to time may nagsasalita, hindi tayo antukin. Para makapag-vlog tayo. So mamaya guys may magandang tanawin no. Kasi yung kalsada na dadaanan natin papunta doon sa Kawa o river dito na liliguan namin, naligo na sila ngayon eh, is ano, Bukid. Ayan, so isasama ko kayo sa biyahe natin ngayon. Okay. So dadaan tayo dito sa bypass ba to or national highway. So, dito tayo dadaan ngayon. So kanina yung pauwi ako, medyo na traffic ako kaya medyo isang oras. So actually ang nakalagay dito is 40 minutes lang talaga yung biyahe, pero na traffic kasi ako so isang oras. At saka yung papunta namin kanina traffic din, so natagalan din kami konti. Hindi naman traffic na talagang full stop pero mabagal kumbaga. So nagdouble yung ano, dumagdag yung oras. Natin kasi kawawa yung truck na puta ng red light. Nagmabilis na siya eh. Simula kasi guys nung ano guys no, nung nag-drive na ako ng truck, nakalisensya na ako ng truck. So na ano na, kumbaga ramdam ko na kung gaano kahirap i-drive yung truck. Kaya kailangan talaga tayong mga naka-regular car or mga maliliit, kailangan natin na bigyan talaga sila ng ano, space. Kawawa sila sa mga paliko at saka yung sa traffic light, kawawa talaga no, kasi hindi sila pwedeng ano eh, hindi pwedeng i-accelerate mo talaga yung truck lalo na kapag loaded ka. Ganon talaga. Pero minsan kasi tao lang tayo, nakakalimutan natin yung protocol. Minsan nagmamabilis tayo sa mga ganon. Kaya madalas din yung mga disgrasya sa mga paliko, mga ganyan, sa mga truck. Kasi may hinahabol din yan silang oras minsan eh. Mga ganyan. So ngayon wala pa akong trabaho. Yung ano kasi ngayon na plano ko ngayon, papasukan yung trabaho, maghahanap ako ng trabaho is truck driver. So yun, diba? Nandito ako sa Japan, truck driver yung papasukan ko. Kaya mga malalaking truck, alam nyo ba guys na yung pinaka ano ko, goal ko talaga eh ma-level up yung skill ko hanggang ano, trailer truck, yung na yung pangarap ko. Alam nyo, gigil ako, nanonood ako sa YouTube, talagang nasa challenge ako
manood ng mga nagda-drive ng trailer truck. Lagi ako nanonood doon sa kanila ni Lakay TV, Lakay Tracker at saka ni Pinoy Pinoy Tracker. Lahat sila nasa Canada, nanonood din ako ng mga hapon na nandun sa Canada nagda-drive ng ganong trailer. Iba dun sa kanila kasi maganda yung tractor head nila kasi malaki. May matulugan talagang maluwang, So, alam mo, pangarap ko yun pangarap ko yung ganon doon. Iwan ko, pupunta tayo ng Canada. Kuha tayo experience dito, punta tayo ng Canada, makapag-experience lang talaga ng ganon kasi pangarap ko yung ganon Dito, pangarap ko dito sa Japan guys, yung long distance na trabaho. Yung doon ka na din matutulog sa truck mahirap yung tractor head dito, yung truck dito sa Japan kasi nga bunk bed lang yung nasa likod, maliit lang. Mahirap yung galawan. Pero siyempre, ganoon pa man, parang kasi ramdam ko yung enjoy ng ganun. Kasi ako mahilig talaga mag-drive guys. Na-enjoy ko yung mag-drive. Kaya nga ako dito ngayon, nakakapag-vlog ng ganito kasi mas nakakapag-vlog ako kapag mag-isa ako. Katulad dati, yung nagmo-motovlog ako, kaso nga lang talagang binitawan ko na yung motor. Binenta ko na din. Alam nyo ang dahilan kasi talaga for safety talaga kasi alam nyo yung pakiramdam na simula high school nagmo-motor ako tapos may mga kaibigan na akong nadisgrasya, mga kilalang nadisgrasya, mga teacher ko na talagang nawala dahil sa motor, mga kilalang nawala dahil sa motor. Hindi sa sarili ko nangyari pero natutruma ako kapag iniisip ko na what if mangyari sa akin kasi titingnan ko yung motor, natatakot ako guys sa possibility na ganon. Pero kapag nakahawak na ako ng motor, nakasakay na ako sa motor, nawawala yun lahat. Hindi mo na maiisip yun lahat, talagang makakalimutan mo yun. Talagang ramdam mo na yung enjoyment ng pagmumotor. So yun yung kinakatakot ko kasi what if hindi ko na mapigilan yung sarili ko. Kasi dati pangarap ko dito sa Japan kumuha ng license ng motor. Kasi dito sa Japan iba-iba yung lisensya ng motor. Hindi lang sa motor, pati sa sasakyan guys, iba-iba yung lisensya. So yung lisensya ko ngayon, nakaugata license ako. Ibig sabihin, makaka-drive ako ng pinakamalaking truck. Lahat ng kotse, madadrive ko manual, automatic, So yung dati kong lisensya is automatic, ordinary lang yun, ordinary na license. So ang kaya kong i-drive is yung ordinary truck, ordinary cars lang, tapos moped 50cc lang na motor. Yun yung kasama doon sa license na yun, Ngayon nakaugata ako, hindi pa rin ako makaka-drive ng ibang motor. Maliban lang doon sa truck at saka sa lahat ng kotse, manual. Yung last na license ko is automatic lang yun na ordinary. So automatic lang din na kotse yung ma-drive ko, So ngayon pwede na ako makadrive ng kahit anong truck at saka kahit anong sasakyan na may kahit manual. Kaya pwede ko na yun i-drive sa license ko ngayon. Pero hindi pa rin ako pwede mag-drive ng may trailer truck, So kailangan ko pa rin kumuha ng lisensya para sa trailer na truck. So magda-driving school ako noon pagka ganon. Kasi wala akong idea, wala akong experience sa trailer maliban nung teenager pa ako dito sa Japan. Nakaranas ako pero hindi yung trailer truck tractor lang sa farming na humihilan ng trailer na maliit lang din, hindi ganun kalaki. So nasubukan ko yun pero nahirapan ako sa backing. So kaya gigil ako ngayon na gusto kong matutunan yun, mag-level up yung skills ko. So ngayon kasi talagang tambay pa ako. Tambay ako, wala akong ginagawa. Vlog na muna. Alam nyo ba, ang pugi ng ng Giga na truck. Yung pangarap ko Scania, pero wala. Kahit anong truck lang, basta abot tayo dun sa trailer. So one step at a time tayo. Pero yun nga, dahil foreigner ako dito, tapos hindi ako ganun kagaling mag-Japanese, hindi ako marunong magsalita. Pero somehow nakakaintindi ako, yung salita lang ang medyo problema ako, Pero yun din, i-level up din natin yun sa experience natin yung pag-Japanese. Ayun. So yeah, ito papunta na tayo.
Maraming tunnel dito eh. So according dito sa navigation ko is 19 minutes. 19 minutes yung biyahehin natin ngayon. Okay. Napakadilim. So mahirap naman na pure video mode lang tayo, papalit-palit nagda-drive ako, no? So regular lang to, 8K na resolution. Tapos ano siya, dahil wala akong malakas na cellphone, wala akong computer na malakas, so natatransfer ko lang siya sa 1080p guys. Kaya dito sa YouTube, kahit 4K yan, ini-export ko lang sa editor ko ng 4K. Kahit yung galing dito sa camera is 1080p lang talaga, pero recording siya as 8K na para at least meron pa rin siyang quality kapag pagka in-upload ko dito sa YouTube, meron pa rin siyang somehow natitirang mga quality. Pero kasi kung 8K yung recording mo, tapos in-export mo galing sa camera na 4K, tapos i-edit mo yung video, export mo din ng 4K, yun talaga maganda ang quality nun, talagang solid yun. Kaso nga lang talaga, gipit tayo dito sa gadgets natin. Yung cellphone ko lag, hindi kaya. So ayun lang, taste lang muna ng ganitong style. Okay, malapit na tayo sa palabas ng highway. Papasok tayo ng medyo city, tapos aakyat tayo ng bundok. Doon yung magandang magandang tanawin. So update ko kayo mamaya. Papatayin ko lang muna to kasi medyo traffic, at saka sinisave ko yung battery para mamaya guys. Update mamaya. Hello guys, welcome back. Nagbabalik ang yung driver. Ne, tayo ngayon, paakyat na tayo ng bundok, no? Tingnan nyo naman yan. Timing lang din kanina na pinatay ko yung camera kasi naka 8K na nga tayo, tapos sobrang init na sobrang init ng camera. Sobrang init. Kanina pinabideo ko si Mama Yen sa labas gamit itong Insta360 natin, kaso hindi niya na-extend ng mahaba yung natin, invisible stick, kasi hindi siya marunong. So hindi ko naman siya maturuan kasi nga yung kalsada dun sa taas puro talagang kurbada, tapos matarik sa gilid, and maraming motor kanina at saka sasakyan. So kailangan ko mag-focus sa kalsada. Makikita nyo ngayon kung gaano ka dun sa taas, gaano ka kipot yung kalsada, at saka gaano ka doon taas. Tsaka maliit lang kasi talaga. Tapos may sira na kalsada doon, pero meron namang nagta-traffic na tao. So hindi tayo pwedeng magmabilis dito kasi ang daming blind curve. Doon dito sa Japan guys, yung mga blind curve dito madalas meron talaga yung salamin, lalo na sa pinakamakipo. Tulad yan, tingnan nyo yan, sa dulo meron yan. So pero ang problema lang, dahil wala nang maintenance masyado yung iba, malabo at saka natatabunan ng mga damo. Yan lang yung problema. Yan, malabo yung sa dulo, malabo. Ito na, pakyat na tayo. So naka normal mode pa ako ngayon. Kanina kasi umakyat ako ng naka eco mode, marami kami. Medyo kasi hindi ko naman pinalitan kasi hindi naman ako nagmamadali. Okay naman kasi kaya naman ng sasakyan. Kaya naman yan, naka eco mode kanina. Ngayon ito naka normal mode, kaya siya, medyo talagang growling yung engine kasi medyo inaapakan ko siya dahil medyo nagmamadali na din ako kasi nga siyempre sayang naman yung oras, di ba? Ayan. So maya maya kapag puro akyatan na, siguro magpa-power mode ako. Kanina kasi nung pauwi, power mode ako kasi puro akyat. Ito naman kasi puro halos pababa. Though meron namang paakyat, ito puro halos pababa. Kaya kaya lang kanina ng eco mode. Yung pauwi lang talagang puro paakyat. Hindi ko ma-explain yung kalsada dito. Paakyat naman ako, pero bakit mas madalas dito yung pababa? Tapos kapag pauwi naman puro paakyat, hindi ko
ma-explain ano yung ng kalsada dito. Yan oh, madilim. Pasok na tayo dito sa mga pine tree ba to? Yan. Yan, makikita mo dyan sa blind curve kung may sasakyan sa so kailangan mo din yan i-check guys, kasi madalas dito maraming nagmumotor. Kita naman natin walang sasakyan doon sa dulo. Kanina kasi nung may kasama ako, ang daming sasakyan at saka motor. Tapos ngayon ako lang na lang mag-isa. Ako na lang din nasa kalsada. Meron pala isa sa likod nakahabol. Pero okay naman, power mode tayo. Ano tayo dito? Lalaroin natin tong blind curve. Sino ba makaka-relate dyan? O ano naman to eh, lalaroin lang natin. Kasi pagka may pasahero ka, baka magreklamo. Ayan. Uy, may tumatawag. Ayan. Nasa dulo na yung guys, nasa dulo nito yung sirang kalsada. So ngayon, ako lang mag-isa, nakaka-video ako kasi nahanapan ko na ng paraan. Naalala ko meron pala akong mount. Meron akong mount dito sa sasakyan na pwede dito sa natin, camera. So ayan, meron na tayo, makaka-vlog na ako dito sa sasakyan. Mamaya pauwi namin, hindi ko alam kung makakapag-vlog ako kasi siguro aabutan na kami ng dilim, no? Dito, yung toilet nila, may toilet sila dito pero pwede kaya sa public din to? Pwede kaya? Pwede siguro eh. Tawag sila ng tawag, nagda-drive ako. Nagda-drive ako guys, kahit may utos pa sila, hindi na ako makakabalik kasi nandito na ako sa taas ng bundok. Wala nang malayo na dito yung mga tindahan. So estimated ko is 12:46. 7 minutes na lang. 7 minutes na lang tayo, nandoon na tayo. Ayan. Ginawa nilang one way. So ipapakita ko sa inyo kung bakit ito nagiging one way. Kasi tingnan nyo, gumagawa sila ng tulay guys. Napakaikling tulay lang yan, pero napakalaking tulong. Yung magkano ginastos niyan, napakalalim sa baba. Oh, laki ng kumbaga ginawa nila ng shortcut to. Tingnan nyo naman to. Medyo malayo-layo kasi paikot-ikot ka pa dito sa loob. Eh kung pwede naman pala talagang gawa ng solusyon, di ba? Ginawa nila ng solusyon guys. Ayan paikot-ikot ka dito sa loob. Ang dito labas di ba? Ang ikli lang eh. Kung didiretso naman, di ba? Talagang malaking tulong. So yung tanong diyan sa gabi. Anyway, sa gabi kasi kahit wala nang tao diyan na nag-a-assist, meron kasi silang traffic light na nilalagay diyan. Kahit walang sasakyan, naka-timer talaga siya guys. Naka-timer siya. So, ganun yung style nila sa mga ganung kalsada sa gabi. Minsan naman kahit hindi gabi, kapag medyo walang nagtatrabaho, ganun din yung nilalagay nila. Walang tao. Naka-timer siya na traffic light. So kahit wala naman talagang sasakyan dun sa dulo, dahil may ganun, aantayin mo talaga kapag naka-red ka. Sa Pilipinas, kasi naranasan ko na yan guys, hindi siya ganun kataas. Makikita mo yung sa dulo, wala naman talagang sasakyan. Talagang nakakagigil na gusto mong lusutin eh. Kasi syempre wala naman talagang sasakyan. Pero syempre nandito tayo sa Japan, kailangan natin disiplina. So yan yung kulang natin mga Pilipino sa Pilipinas, no? Kasi tayo minsan nga may mga bagay tayong dinadala sa ibang bansa eh. Kahit alam natin gaano kadisiplinado yung mga Hapon, pero yung ugali natin na kulang sa disiplina, dinadala natin dito sa bansang
Ayoko nang ganun. Do tao lang naman tayo, nagkakamali naman tayo din, di ba? Pero kung alam nating mali, huwag sana nating gawin. Okay lang magkamali kapag unconscious ka sa ginagawa mo, okay lang yun. Pero kung alam mong mali tapos gagawin mo, ayun yung hindi pwede, di ba? So dyan sa baba guys, hindi nyo makita kasi nakafix lang yung camera. Kawa na, pababa na tayo. So palit na tayo ng normal mode. Hindi na ako nag-eco mode guys. Grabe, paahon, road bike. Hindi na ako nag-eco mode kasi pansin ko mas malakas ang gas ko sa eco mode kumpara sa normal, at saka mas nakakatipid pa nga ako sa power mode dito sa hybrid ba, kasi sa eco mode sobrang lag. So ayoko naman ng inaantay yung takbo ko na sobrang bagal para lang makatipid sa gas. Inaapakan ko yun, mas malakas siya sa sa gas para sa akin kumpara sa normal mode na kapag inapakan mo yun, kakain siya ng gas pero maikli lang kasi bibitawan mo na yung gas kapag nabot mo na yung speed mo. Tapos nagpi-free wheel na yung instead nagagamit siya ng makina, more on siya, electric motor. Minsan nagcha-charge pa. Diba? Pag naka-eco mode kapag inapakan ko, naabot ko, binitawan ko, para siyang nag-automatic na meron siyang engine brake. So apak pa rin ng apak. Kaya hindi ko nakukuha yung nakakatipid doon. Wait lang, papatayin ko na yung ko, yung mapa ko. Do alam ko naman talaga dito, gumagamit lang pa rin ako ng mapa. So mamaya pa hindi na ako magmamapa siguro, kasi alam ko naman na yun. Wow. Yan kawa sa baba guys. Napakalawak ng dito, river. Napakalawak, pero napakadelikado niyan kapag bumaha. So maganda yung namin, pinagkawaan namin ngayon. Yun nga lang talaga, gusto ko din sanang i-vlog doon guys. Ang problema ko lang talaga, may mga Brazilian na nagdala ng napakalaking speaker, malakas yung tugtog nila, so hindi tayo makakapag-vlog kasi makaka-copyright tayo. Talagang party-party sila doon. So alam mo yung mga ganong klase, buti na lang walang mga Hapon kasi ang mga Hapon ayaw ng mga ganon ng maingay. Kaya nga kami pumunta dito kasi gusto namin mag-relax, kaso meron talagang ganyang klaseng mga tao. Okay lang na para sa akin, okay lang magpatugtog, pero wag naman sanang gano'n na rinig kahit hanggang sa buti nga walang nagre-reklamo pa dito na na mga tao, kasi sobrang laki ng speaker nila talaga. Talagang maingay sila, maingay yung speaker nila. So, wala tayong magagawa kasi trip nila yun. Hindi naman pwedeng pakialaman natin yung trip nila kanya-kanyang trip. So inaalala ko lang talaga, kung may Hapon kasi talagang magtatawag yan ng pulis, magre-reklamo yan, baka mamaya madamay pa kami. Do malayo naman yung namin. Kaya nga sabi ko kay mama yun, kasi kanina talagang pinipilit niya doon daw sa doon sa pinistuhan niya kami maglalatag ng mga gamit namin. Inisip ko na, bakit doon kami ang ingay, tapos mamaya yung inaalala ko kasi kumbaga baka may magreklamo ganun. Dapat doon na kami sa malayo para peaceful naman kami kung naireklamo sila doon. Yung asawa ko sasabihin na naman na praning nga ganito ganyan. Ako kasi talagang kumbaga yung perspective ko, nilalayo ko sa circle, tinitingnan ko yung mga pwedeng mangyayari ganito ganyan. Kumbaga solusyonan mo na habang maaga pa, diba? Kisa naman doon mo solusyonan, nangyari na. Yung mga ganun. Oy, grabe. Okay lang kahit hindi pa ako nakaligo ng kawa, sila nakaligo na sila ngayon. Sigurado nakaligo na kasi mainit. Tapos sobrang lamig ng river. Sarap nun. Sayang guys, wala tayong dive case.
Kasi ang alam ko, yung camera natin pwede namang mabasa. Pwede naman, walang problema. Ang problema lang kasi, kapag denive natin, marami pa namang isda doon guys. Maraming isda. Kanina may karpa nga, malaki. Isa. Agoy. May mga sasakyan na. Titingnan natin kung makakapasok tayo, no? May mga sasakyan na. Agoy, agoy, agoy. Agoy, agoy, agoy. Ang dami na palang tao doon. Mga Brazilian ito guys. Patay tayo. Wala tayong parkingan dito. Wala tayong parkingan. Tingnan natin. Doon tayo tabi sa kapatid ko. Doon naman sila sa dulo eh. So makakapark pa rin ako doon. Kung makakapark ako dito, makakalabas naman na sila. Kasama pala nila itong mga maingay ito eh. Yung babae nga, hindi kasamahan nyo ng maingay eh. So dikit ko na lang dito. Okay, hindi naman yan naaalis eh. Okay, we are here. Ang dami kong dala. So ayan, titingnan natin yung nagpatugtog pa sila. Pag wala, magbablog tayo. See you guys kasi madami akong bibit-bitin. So guys, 7:16 na, pauwi na kami pero gusto ni mama yung ibaba ko yung sasakyan. So samahan nyo ko ngayon, i-off-road natin tong sasakyan ngayon. Medyo off-roading siya dati kasi, kaya hindi ko siya binababa kasi dati talaga nababalahaw kami dyan sa baba. Pero gusto ni mama yan kaya subukan natin, tara. Ulat, oy! Ulat.
kulba gikito sa toy. Sarena na to nga. Ganon yan. Pag low profile kasi mahina talagang kagat niyan. Ito low profile din to, kaya nag-alala ko kanina pero nababa na eh. Dito na to guys eh. So ayan. Kung ganito lang sana yung ano niya, hindi yung graba. Kung ganito lang yung lupa. Di okay naman to dito ngayon kasi ano man, medyo matigas man, kaya binaba ko. Yung dito kasi graba talaga. Dito malalim lang siya. Okay lang man ibaba hanggang dito. Lagay muna natin sa power mode. Yan yung, ito may traction control na ito. Eh, hindi pa pala itong pinakataas. Ito na ba yun? Hindi pa pala yun. Doon. Hindi pa pala May yun. traction control na ito. Meron tong traction control. Pero lang kayo mabalahaw. Power mode, Sure drive. ka ha, hindi na kailangan bumaba ha. Oh, umakyat na lang yan siya dyan. Diyan siya. Ano sa naakyat? May daanan dyan. Ay, daan siya. Diyan siya Mag-backward siya. dadaan. Oo. Diyan nga kami dumaan kanina. Kaya pala ka, maruma dyan. Maliit lang. Hindi kaya ng malaki, di ba? Dito tayo guys. Unahin muna natin yung mga tao, saka tayo aakyat kasi bibirahin natin to. Ginagawa mo dyan, Choco. Apil po kagkamas-kamas. 4-wheel drive si Choco. Guys. Automatic ba yung paa niya magkapakapa pag nasa tubig? Kuyawan siya sa graba ba? Momentum tayo, momentum. Akala niya yun na swimming sa Kalimutan ko sa Krista na. Okay Ano lang kaya ba dito? kayo? Uy. Backward na tayo. Hindi kinaya. Sungog. Baba kami. Baba kami. Si Choco ang mas mabigat. Nagkamas-kamas si Choco. Dito ka sa kabila, oh. Kaliwa. Sa kabila na lang ba? Sa kabila. Or magpa-atras ka. Nakamatumba na yun. Yun ang gamit. Tapos ng suito ni Papa. Mochi yo, mochi. Papa, mochi yo. Ito nabusog ako. Breath. Papikason si Tantan. Ah, Diha mo yung agi sa kaliwatan. Diha mo agi. Mag-attest na lang para ma-speed. Para yun ma-speed. Wow! Lele! Luya! Agi! Op. Okay. Okay na yan. Kaya ra. Yung mga Pinoy ba, hindi talaga mag-iwanan. So, yun talaga ang nakakatakot basta sa ano ba. Yung yellow plate, nakalabas na yun. Nag-acta, to araw. Naana diha, Yan lang ang makaya niya. Pero, hindi siya hindi na nga siya makababa dyan. hindi talaga. Mayroon lang siyang inano. Puno din pala kasi talaga ang parking dito. Pinoy talaga, no? Hindi talaga mag-iwanan. Gani, pagkatuungan. Di ba mabita? Hanggang mga bingbing mo? Bato na yan? Ang bato, ang tingog, ligid to. Nagbigay ng tissue. Wala may po. Tignan mo yung pusa ni Tito Paulo. Oo. Maldita? Nalita. Babae yun o lalaki? Dalawa. Babae o lalaki? Babae ito. Huh? Yan, lalaki yan. Ito si Sureski! Lalaki Wala yan. pa. I like it that one. Sureski. Rescue ka. What the? Kita maguna ko diyan sa unang Ay, may aso din siya? Wala na tol? Koy! So, yan ano yung aso? panita natin. Ano na mo?
Because Kuha ka ta? コーラをえもっと落ちるからライト君がまた Okay na guys. So check na lang natin under chassis natin mamaya para may lumagap. パパ今もすごく走ったよ Sugoy. Diyan, kaya rin eh. もう一回やりたい嘘怖いよ Ay, ikimasyo. 今は危なかったよあのさ警察でできる警察あ Anong kinsatsu? 警察で Tingnan natin kay parang medyo flat yung kabila. Wag mag-pass slowly na Ayan, bawi na kami guys. Grabe naman yon yung experience namin. Dapat na talagang Hilux na ba yan? Hilux yan. Hindi makakaya din ng mga high ace sa ganyan. Kaya oy. Di ah? 4-wheel drive ang high ace. Kaya na ng high ace. Mababa ang ano. May nanang dako kay Gligid ah. Di yun ka maano hadlo ko. Maski bato-batuhon pa. Hilux talagang gusto guys. Yes. Hilux. Ako pangarap ko high ace. Tagsara lang ta. Oh, hindi ka makadrive sa kong Hilux. High ace. Pwede Hilux. Palitan ng Hilux. Yung Hilux na yun, di mo na kailangan mag-momentum eh. 4-wheel drive mo lang kahit high, hindi na low. Hindi yan kaya kahit serena yun. Pag lisod-lisod pa to ba? Hindi, mas mahirap siya rin. Kasi low profile. Pero pag makapal yung gulong, kaya naman katulad kay Tantan, kaya yun. Dito kasi yung atin, sabi ko kanina manipis talaga yung gulong. Pero nababa ko na, hindi na ako maka-atras eh. So ayun guys. Woo! nandiyan naman yun na ano broken yun na ano ba? So mamaya check natin yung gulong, baka mamaya flat na no. May lumagapak daw eh, pero hindi ko narinig dito sa loob eh. Batoy. Buti lang yung mga Pinoy no. Inantay kami doon sa labas kasi sila din daw, alam nilang mahirapan daw talaga kaya inantay. Sila kasi naka-momentum yung isa kanina eh. Kaya medyo nabalaw ako doon sa right side. Wala talaga. Mama kawaiso Kaya may mga sasakyan talaga na four-wheel drive, all-wheel drive. Yun talaga, kahit saan mo ilagay yun, walang problema. Ang all-wheel drive naman guys, maganda yun kasi ano, lalo na dito sa Japan, mas gamit mo yun kasi dahil sa snow. Yun, gamit mo yun.あ夜の恋朝の時は夜の恋みたいでしょ So, i-vlog muna natin dito. Tingnan natin yung pure video mode kung makikita ba yung ganito. Kaso nga lang gusto ko i-check yung gulong. Hindi na natin ma-check dito kasi nandito na tayo sa mountain. Tsaka masikip dito. Ilawan nga. Nanguli di ay ning mga ano oh. Mga kaning si Yumi nasa Davao naman talaga. Ito si Akemi ba ni Uli kay nag-bridesmaid kang Aylar. Oo, kasi close din yan sila. Ay lahat talaga ano talaga yan sila. Magkasama yan sila sa Satogo kay. Oo nga. Satogo. Alam mo yung Satogo di ba? Hmm. Yan yung Mga close yan sila. scholarship ng MKD na mga foster parent yan, mga Ah. Hapon. Yung mga Hapon na foster parent nila ay nagpapaaral sa kanila. Sugoy ne. Grabe yun guys. Dapat yung ganon may nag-video sa labas nun para nakita talaga kung anong nangyari sa labas no. Wala tayong nakapag ano. Ay, camper van. Wag kapabab ay gusto ko Babae nga nag-drive. Babae. Si Papa makadrive na ng ganon. Pwede tayong mag-rent ng ganon. Mag-rent na lang kaya tayo ng ganun. Para ma-experience natin pang ano. dahil
hindi makita. So, dapat sulit talaga yung vlog natin. No? Next time, Next time, gawin talaga natin. maka-work na ikaw puhon-puhon. Kasi, Kahinan na to nagka ng mga budget para pang vlog mo. gawin talaga natin. Unang step mo na yung pinakamura, yung dun sa Kikugawa na camping ground. Di ba guys, di ba? Malay mo, pagdating ng panahon, hindi na ako magiging truck driver, vlogger na pala ako ng camping-camping, di ba? At least, marami na akong time sa pamilya o kaysa sa malayo. Pero sa ngayon, yun nga yung sabi ko, hanggang ano talaga yung pangarap ko, trailer, long haul talaga. Ano daw yun si Koichi? Ano siya? Trailer na pod? Hindi, yata. Long Hindi ko haul? alam. Pero long haul lang. siya. Hindi ko alam kung nag-trailer. Kung gaano siya katagal ng long haul bago makauwi? Hindi ko natanong, pero matagal na uwian. Pero yung sa Tsugata, yung sa Suzuki daw, uwian lang daw. Pero 35. Okay na din. Not bad. Tsugata yung dinadrive Sugata niya. na gani yun ha? Oh, not Kaya nga, bad. sabi ko nga, Ilang years na siya nagda-drive doon? Sa hindi niya din natanong. Sabi ko nga, tanongin mo nga, be. Tanongin mo din sa Timel nung ano, be, kaya kailangan na, ano, baka totoo pala, di ba? oh, gani. At yung mga idea ganyan, may mga ganyan pala Wala talaga tayong alam. Napay minsan kaning sa hindi ko lang talaga kasi alam pa yung term nun ba yung baka nag-explain din talaga kasi yung Hamachi. Feeling ko meron, hindi lang natin na Hindi lang naintindihan yung term kung may na-apply ba tayo na ano ngayon, ganyan. Kaya, yun naman. Ay, tingnan nyo dito sa left side ate, o tingnan nyo yung ilaw ng city oh. Ang maklaro gihapon ng camera basta ingani kang ngit-ngit. Pure video mode, ano yan. Ang vlog ko kasi yung dito kanina, nag-vlog ako yung umuwi ako para sa YouTube kasi. Orange だって。見えた。 Ito yung gusto ko sa camera na to kasi pwede yung pang YouTube, pwede yung pang Facebook. Kukuha lang ako ng clip pa. Yung bala ko kasi dito, i-vlog ko dito yung i-voice over ko lang sa You see it? Wow! Si Choco natulog, nagikapoy na siya ikapang papa dito. Yeah! あそこが綺麗ね。 Choco, balik ka pa Choco. 行きたいな。さっきの。 Tulog na. Tulog na siya. Tulog na ikaw? Baka naiwan. Nako, Naiwan na. pagod na ang Choco. Hindi naiwan na si Choco. Nako, si Choco nahiwan. Wala na yung laman. Wala na guys. Wala yung Ito laman. lang, di ko alam to kung go ba tayo? Ano mo nakalagay? Wala, di ba? Wala. Kung man ang nakalagay ng ganyan, no, may arrow. May nag-ano dira. Hindi kasi minsan yung traffic nila yung may timer eh. Wala nakalagay. Kahit may tao kasi. So yung traffic nila dito guys, pag wala ng tao, wala palang ano. Yan, dyan ka magtingin. O, wala man nakalagay. Ayan nakare. Ito pala guys, oh, ito. Naka-ano siya, naka-stop. Yan oh, may timer. Yan yung sinabi ko kanina. Yan. Kahit may tao doon o wala, kailangan mo pa rin mag-stop. Kahit kita mo dyan sa dulo na Pag walang may pag nasa lugar ka na may construction tas walang traffic light, Oo, walang yan ang babantayan. Hindi, pag walang tao, yan yung nilalagay nila. Sabi ko nga kanina, bakit dulo to dulo yung may tao kanina eh, pwede namang madaanan yun. Ito Buti lang naman yung pinaligo one muna way. talaga tayo ng kawa bago nag-ambon-ambon. Wala na Na-enjoy pag ambak-ambak. Papa, Ayan yan. Ito lang sasakyan dyan guys, antayin mo talaga yan. Pero kung sa Pilipinas yan, wala na, mga motor dyan, diretso na. O dito sa Japan, kahit nakamotor, antayin talaga yan. Oras, kahit walang sasakyan dyan. Kasi kapag ka na-disgrasya ka dyan, tapos naka-red ka, wala, kasalanan mo. oh, kukulit ka sa pulis. So ayan, may ilaw ah. Nakastop na sila doon sa dulo. May ilaw. Ayan. Okay, yan yung literal na blue. Hindi yung green tapos ipatawag nila blue. Yan oh, dito lang yung kabilaan. Yes sir. Dito So
ayan lang guys, pauwi na kami ngayon guys. And mahaba na tong vlog natin dito sa YouTube. Yun lang, sana nakuna natin ng magandang reaction yung pagpaakyat namin kanina. Yung pababa din, lumalagotok din kanina eh. Ayan, see you next vlog!